Hello everyone! Welcome back po sa aming channel. And for today's video, I'm going to share to you the cost of living here in the United States. But then again, it depends po yan kung nasa ang state kayo. And depende yan sa inyong consumption, sa inyong lifestyle, and sa inyong spending. So itong isi-share ko sa inyo today, naka-base lang po ito sa aming personal experience. And before anything else, if you are new to our channel, please don't forget to subscribe and hit the like button para mas ma-push pa itong aming video sa iba pang viewers dito sa YouTube. And gusto ko rin munang batiin ng happy birthday ang aking nag-iisang kapatid. Happy birthday to you, my one and only sibling. Although mapopost ko to after na ng iyong birthday. So, happy birthday! So just a brief background everyone. We are a family of 3 and we are living here in the state of Connecticut. And according to Google, sa article na to, I'm not sure how accurate this is. Rank number 9 sa top 10 states with the highest cost of living dito sa United States ang Connecticut. So number 1 ang Hawaii, 2 Massachusetts, California, New York, New Jersey, Alaska, Maryland, Washington, Connecticut, and Oregon. So kung kayo ay planning to migrate here in the United States, so ayun po yung top 10 states na may pinakamatataas na cost of living dito sa Amerika. So share ko na sa inyo ang aming bayarin dito sa state of Connecticut. So unang-una na is yung health insurance. Si Mr. Employed siya. He is a truck driver. Pero pinili namin na hindi magpa-add sa family health insurance na ino-offer din naman sa kanilang company kasi nga naghahanap kami nung best plan for me as a pregnant woman. Kasi nga mga anak ako via C-section, so sobrang mahal nun. Kaya naghanap kami nung bundle or package na pasok sa aking sitwasyon. So yung combined na binabayaran namin is $750 a month. Medyo mataas siya kasi nga naghanap kami nung magandang plan for me, but then after ko manganak siguro papasok na kami doon sa family health insurance na ino-offer doon sa trabaho ni Mr. Kasi ang kagandahan doon, pagka nakapasok ka sa family health insurance, merong portion si employer, unlike na pag katulad ko, I am self-employed po, full payment yung babayaran mo doon sa health insurance. So nahanap namin yun sa marketplace. And then aside from that, meron din kaming private healthcare provider na binabayaran, $75 a month for me, and then $35 a month. So kung tatanungin niyo bakit aside from health insurance, meron pa rin kaming another na bayarin for private healthcare provider. Kasi nung pagdating namin dito ni baby, sa mga hindi po nakakaalam, dumating kami dito December 26 of 2023. So baguhan pa lang kami dito. Parang over 1 year and 2 months pa lang kami dito. So medyo namahalan kami sa health insurance kaya napag-decision na namin ni Mr. na kumuha na lang muna or kumuha ng ibang option na kung saan mamomonitor din yung aming health and mapapangalagaan din yung aming kalusugan. Kaya nag-sign up kami dito sa private healthcare provider na ito dito sa state of Connecticut. And although meron na kaming health insurance, pinili pa rin namin na wag i-cancel yung aming subscription or yung aming services sa kanila kasi sobrang ganda nung mga services na ino-offer nila. Very thorough sila check up. Talagang aabutin ka ng 1 to 2 hours. And then, marami silang mga ino-offer na hindi mo makukuha sa normal lang na healthcare provider. So, next naman is for our car insurance. Hindi ako masyadong sure dito sa car insurance, Pero as far as I know, nagre-range siya sa $300 to $400. So we have 4 cars. Depende kasi yan, di ba? Yung babayaran mo, depende sa make and model and kung ilan bang sasakyan din meron ka. So we have 4 vehicles
may motorcycle, and then hindi ko alam kung mako-consider bang sedan ang muscle car. And yun yung pinakamataas na binabayaran, yung muscle car ni Mister. Pickup truck, and minivan. So, para naman sa tubig, ang binabayaran namin a month is nagre-range siya from $70 to $120. And then for the groceries, last year, ang aming budget is $250 a week. Pero napansin ko, simula nung lumipat kami dito sa aming bagong bahay, last quarter yon last year, tumaas siya. Hindi ko rin alam kung bakit. Maybe dahil tumaas na rin ang mga bilihin ngayon. So, sa aming groceries, nagre-range siya from $280 to $350 a week. And then, para sa electricity bill, I'm sure marami sa inyo ang magugulat dito. Kasi meron akong napanood dito rin sa YouTube. Nung shinare niya yung kanilang electricity bill, nagre-range lang siya sa $200 to $250. But then again, depende nga yan kung nasa ang state kayo. Sa amin, ready na ba kayong malaman? Ang electricity bill namin, nagre-range siya from $400 to $600 a month. So, I'm not sure kung meron din tayong mga viewers dyan na ganun yung amount ng binabayaran nila para sa kuryente. Please comment down below. And then, kung meron kayong mga tipid hacks para mapababa ang inyong kuryente bill, please share it by leaving your comments in the comment section below. Malaking tulong po yan sa akin. Kasi talagang nag-iisip pa rin ako ng paraan kung paano ba mapapababa yung aming kuryente. Siguro dahil na din araw-araw ako naglo-laundry, plus araw-araw ko din ginagamit yung dishwasher. But the thing is, hindi naman kami gumagamit ng electric heater. Well, gumagamit kami ng electric heater, pero minsanan lang sa gabi. Kasi ang talagang main source ng aming heat dito sa loob ng bahay is propane gas. So anyway, please, I really appreciate it kung makakapag-share kayo ng mga hacks para mapababa ang kuryente bill. And then para naman sa aming bahay, ang aming house payment is $1,750 a month. And then for the internet, $50. So yung internet namin nakabundle yon sa aking phone line. And mababa siya kung tutuusin. Para naman sa phone payment ni Mister, $80 a month. And then, para sa mga extra expenses like eat out and shopping, nagre-range siya from $300 to $500 a month. And then, for propane, yun yung ginagamit namin na main source of heat dito sa loob ng bahay. Hindi rin ako masyadong sure dito, pero as far as I know, it's $500 a month. Pero nagtatagal siya ng 2 to 3 months. And seasonal lang naman yun kasi gumagamit lang kami ng heater pagka winter season or fall. Pagpatapos na yung fall, kasi pagka spring naman, carry na nang walang heater. And then, of course, pag summer, syempre hindi naman kailangan ng heater. But then, mapapalitan naman siya ng AC. So, hindi ko pa alam kung magkano, kung bababa yung aming electricity bill once na nagpalit na ng season. Babalitaan ko kayo. Ayun, yung aming binabayaran dito sa United States, specifically sa state of Connecticut, as a family of 3. Ngayon, isa pang malaking tanong, kung kaya bang masustain ang pamumuhay dito sa USA kung isa lang ang nagtatrabaho? I would say yes, pero depende yan sa income ng provider ng family. Depende kung magkano ba yung sweldo niya and kung magkano yung kanyang kinikita. Para sa amin ni Mister, we both work. Si Mister ay full-time na nagtatrabaho as a regional truck driver, as I've mentioned a while ago. And then ako ay part-time. I am a freelancer virtual assistant. And kahit parehas kami na kumikita, si Mister lang talaga yung nagbabayad ng lahat ng bayarin namin dito sa USA. Ako naman, lagi naman ako nag-offer sa kanya na mag-share para sa mga expenses. Minsan kinukuha niya pero most of the time hindi.
So yung kinikita ko is sa akin lang. And then meron din ako napanood no sa taga California sila. Isa lang yung nag-work sa family nila. Siya ay dialysis nurse kasi yung kanyang wife yung wife niya, she is a certified public accountant before, but then napagdesisyon na nila na si wife full-time housewife na lang and mag-focus sa pag-aalaga ng kanilang family. And ano naman, okay naman na susustain naman nila yung pamumuhay nila sa California, knowing na California yun and mataas yung cost of living. Siyempre nga, di ba pagka mga nurses kasi, lalo na siguro pagka matagal ka na, malaki na talaga yung kinikita. So case to case basis yan, depende sa inyong sitwasyon, depende sa earnings, and depende rin sa inyong mga gastusin. So that's it for today's video, everyone. Again, maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos and sa patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Thank you so much for watching and see you again next time. Bye!